Dear IFM, hello sa inyo mga idol. Please call me Renren. Matagal na ako nakikinig sa programa nyo, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob para mag-share ng kwento ko. Kaya heto, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at sisimulan ko na. I have a boyfriend, si Arnold, at matagal-tagal na rin kaming dalawa. Actually, mag-live-in partner na rin kami habang nag-iipon ng pagpapakasal. Super opposite kaming dalawa. Ako yung dreamer, siya naman yung realistic. Kung sa parte ng katawan, ako yung puso at siya naman ang utak. At sa tuwing nagkakaroon kami ng diskusyon, ako ang natatalo. Ako ang sumusuko. Dahil sa aming dalawa, naaminin ko, ako ang mahina. Ay, salamat. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Sakit ng likod ko. Love, pamassage naman ako. Uy, love. Uy! Ay! Ano yon? Sino ba yung kateks mo? Kanina ka pa dyan, hindi ba napupudpud yung mga daliri mo? Sorry. May pinag-uusapan lang kaming dalawa ni Ina eh. At tungkol saan naman? Ganito kasi yan, love. Meron siyang partner na event organizer. Walang nahanap na photographer, kaya naisip niyang i-recommend ako. Ikaw? Bilang photographer? Oo. Sabi naman ni Ina, magaling naman ako eh. Tsaka para naman magamit ko ulit yung skills ko sa photography. Ngayong Sabado yung event eh. Teka, anong sinabi mo? Pumayag ka? Oo naman. Sayang din yun no, tsaka racket din kaya yun. Buti pumayag yung organizer. Hindi ka naman regular sa mga ganyang trabaho ah. Sinend niya yung mga samples ko. Kaya pala nung isang araw, hinihinga niya ako ng mga portfolio. Para raw just in case may gustong kumuha ng photographer. Ako agad ang i-recommend niya. Akala ko nga nag-eme-eme lang eh. Tinutuo pala niya. Kaya mo ba talaga? Oo naman. Alam mo kasi love, tingnan mo ha, kapag nagtuloy-tuloy na to, gaganda na yung career ko as photographer. Malay mo, mas lalong dumami pa yung mga projects ko. Di masaya yun, di ba? Oo nga. Pero paano naman yung trabaho mo? Di ba weekend lang naman yung day off mo? Hindi naman parati eh. Tsaka puro weekend lang naman yung kukunin kong events. Paano naman yung pahinga mo? Pagod ka na nga mula Lunes hanggang Biyernes, tapos pagod ka pa rin nun mula Sabado hanggang Linggo. Hindi ka na makakapagpahinga nun. Gusto ko naman tong gagawin ko eh. At isa pa love, kapag mahal mo ang ginagawa mo, hindi ka agad mapapagod. Sabi nga nila, di ba? If you do what you love, you'll never work a day in your life. Sige, paano kung kailangang babad ka sa araw? Sige nga, di ba maarte ka pa naman sa balat mo? Love naman, naiisip mo pa talaga yan? Alam mo, ayos lang no? Kahit magkandang gulong-gulong ako dyan, carry lang. Tsaka white rose papaya soap naman ang gamit ko eh. May vitamin B3, kaya kahit mangitim ako ulit, papaya puti naman in as early as 7 days. Regular ko pa namang ginagamit yun eh. So carry lang. Huwag mo nang ituloy yan. Ay, bakit? Mahihirapan ka lang. Kaya ko naman yun eh. Saka nagawa ko naman dati, di ba? Ibabalanse ko na lang yung oras ko sa photography at sa trabaho ko. Balanse? Nako, hindi mo alam yung salitang yun. Kilala kita. Mabilis kang mataranta. Mabilis kang maguluhan. Hindi ka yung tipo ng taong kayang mag-manage ng oras mo. Pero kasi, gusto ko to eh. Alam mo naman na pangarap kong maging photographer, diba? At isa pa, matagal-tagal ko na rin tong hindi nagagawa. Kaya nakakamiss din. Ikaw na rin ang nagsabi. Matagal-tagal mo nang hindi nagagawa yan. Paano ka nakakasigurado magiging maayos yung gawa mo? Love, concern lang ako sa'yo. Huwag mo haluan ako ano yung sinasabi ko ha. Talaga ba? Kulang na lang sabihin mo sa akin na hindi ko kayang gawin yun eh. Na ilang beses ko nang sinasabi sa'yo na yun ang pangarap ko. Naiintindihan ko naman yun, kaso buti sana kung big time tong gagawin mo. Kaso hindi naman eh. Sasayangin mo lang yung oras mo sa mga ganyan. Hindi mo kakayanin yan, lalo na sa katulad mo na hindi naman marunong sa time management. At hindi naman kita dinidiscourage sa gusto mong gawin. Sadyang
ayaw lang kitang mahirapan. Kasi naman love, nangihinayang lang ako eh. Gusto ko yung mga ganitong project. Kung malaking pera nga lang ang nakukuha ko sa mga ganito, ito na yung gagawin kong trabaho eh. Kita mo na. Ikaw na nagsabi niyan ha. Hindi malaki ang makukuha mo dyan. So bakit ka pa mag-i-invest ng oras dyan? Pati effort mo. Kung yung oras na ilalaan mo dyan, ipapahinga mo na lang, edi mas okay pa. Hindi ka pa nagkakasakit. Kaso kasi… Makinig ka sa akin, okay? Hindi mo to kakayanin. Naniniwala ako na kahit hindi mo kunin tong racket na to, hindi kawalan sa'yo. Sabihan mo na lang siya na baka hindi ka makagawa ng maayos, okay? Sige na nga. Good. Si Arnold ang nagiging eye-opener ko kapag masyadong mataas o pangit ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil nandyan siya. Taga-remind sa akin kung ano ang tama o hindi, lalo na sa mga desisyon tungkol sa future ko. Paano nga ulit hiwain tong carrots? Dice ata yun eh. Pero, teka, malaki ba o maliit? Naku, mukhang mali yata yung nagawa ko nung una. 1 medium-sized carrots, fine dice. Gaano ka fine dice yun? As in, maliliit talaga? Ay, ano ba yan? Oh, love, anong ginagawa mo dyan? Hi, love! Nagpe-prepare pa lang ko ng lulutuin para sa dinner natin eh. Pero baka matagalan lang naghihiwa pa lang kasi ako eh. Ha? Bakit? Dahil gusto ko. Ano man lang yung paminsan-minsan, di ba? Ako naman yung magluluto para sa'yo. Parati na lang ikaw kasi. At may dahilan yon kung bakit. Sige na, doon ka na, ako na dyan. Ano ka ba? Kayang-kaya ko to, no? Ano ba kasing lulutuin mo? Ano nga ulit yun? Nakalimutan ko yung pangalan eh. O tingnan mo na, maski yung pangalan ng niluluto mo, hindi mo alam. Sige na, ako na dito. Ba't ang kalat naman dito? O saka tong patatas, bakit mo tinapon na to? Pwede pang hiwain to ha. May parang bulok na dun sa gilid kaya ayun, hindi ko na sinama. Sana yung may parting bulok lang ang tinanggal mo. Alam mo naman kung gaano kamahal ang mga binibili natin ngayon. Sige na, ako na nga dito, love. Baka mamaya masugatan ka pa ng wala sa oras. Paano ako masusugatan? Aray! Anong nangyari sa'yo? Sabi ko sa'yo, nahiwa ka na, no? Medyo… Sinasabi ko na sa'yo eh. Halika dito. Bukasan na natin yung sugat mo. Aray ko! Ang hapdi naman! Aray! Nasaan na ba yung alcohol, ito. Lalagyan ko para madisinfect agad. Hingang malalim. Aray! Ang sakit! Sabi ko naman kasi sa'yo ako na Alam mo, nasugatan ka patuloy. Gusto ko kasing masubukan magluto Ay, ano ba yan? Paano ako mag-aaral ng culinary kung simpleng sugat lang Ganito na yung itsura ko. Ano? Magkukulinary ka? Oo, pero ayoko ng paaral-aral lang. Gusto ko yung mararanasan ko yung magtrabaho sa kusina. Yung doon ako mag-OJT, ganun. Gusto mo mag-OJT sa kusina? Love, hindi mo kaya ang buhay sa kusina. Teka, bakit naman? Mahirap. Maingay, mainit. At hindi pwede yung pabagal-bagal doon. Dapat mabilis ang kilos. Alisto ka. Lalo na kapag maraming kumakain. Kaya ko naman siguro yun Anong kaya dyan? Hindi nga sabi. Lalo na sa katulad mo na mabilis mataranta, mabilis maguluhan. At isa pa, kung hindi mo kaya magluto, di hindi. Nandito naman ako Syempre, gusto ko rin namang ipagluto ka. Paano na lang kapag nagpakasal na tayong dalawa? Aminin ko na minsan, nasasaktan din ako sa mga sinasabi ni Arnold. Feeling ko kasi, wala siyang tiwala sa akin. Pero iniisip ko na lang na ang gusto lang niya ay mapabuti ako at hindi magkamali.
Oh, so ano na nga balita sa'yo? Kumusta ka na? Ang tagal mo rin hindi nagpakita, ah. Siyempre, busy-busy yan sa trabaho eh. Ayos lang ako. Masaya. Alam mo na, makulay ang love life. Ikaw ang kamusta na? Kayo ng boyfriend mong parang guidance counselor, ano? Anong parang guidance counselor ka dyan? O bakit? Totoo naman na. Lahat ng kilos mo, pinupuna ng jowa mo. At kapag nagkakamali ka, aba, para kang nasa principal's office. Ay, ewan ko ba naman sa'yo kung bakit nagustuhan mo yung Arnold na yun. Masyadong prim and proper, ang boring. Uy, grabe ka naman. Mabait kaya yun. Saka understanding at caring. Naku, aanihin mo ang pagiging understanding at caring kung wala namang bilib sa'yo. Alam mo, binalita sa akin ni Faye ha, na tinanggihan mo raw yung racket na binigay niya sa'yo dahil hindi pumayag yung Arnold na yun. Aba, pala desisyon din pala yung jowa mo ha. Eh, may point naman kasi siya eh. Hindi ako marunong sa mga multitasking na yan. Lalo na yung pag-organize ko ng mga gagawin ko. Kilala mo ko. Mabilis akong mataranta at ma-stress. One at a time lang naman ako eh. Ay, naku. O, ito. Baka naman tanggihan mo pa to, ha? Aayain kita ulit. May event ako at kailangan namin ng photographer. Sa Antipolo yun, ha? Ako nang bahala sa transpo mo dahil isasabay na lang kita. Uy, malaki ang kita dun, ha? At kapag pumayag ka dito, may susunod pa akong event. Ikaw ulit ang bibitbitin ko. Ano, game? Naku, mukhang negative talaga ako sa mga ganyan eh. Panigurado hindi na naman papayag si Arnold. Ay, nako ha. Sino bang masusunod sa inyong dalawa? Ikaw o siya? Saka hindi naman buong weekend yun, no? Isang araw lang naman yun. Kaya sige na, pumayag ka na. Walang mangyayari sa'yo kung parati mong papalampasin yung mga ganitong opportunity. Kung parati kang tatanggi, hindi mo matutupad ang pangarap mo. At mas lalong magiging maliit ang tingin sa'yo ni Arnold kung hahayaan mong siya ang parating masusunod. Love, nagkita pala kami kanina ni Wena. Eh, may nabanggit siya sa akin eh. Kaso event ulit eh. Kukuhanin niya akong photographer. Yan na naman? Di ba napag-usapan na natin yan? Hindi mo kakayanin na may regular job ka, tapos may part-time job ka pa. Buti sana kung marunong ka mag-ayos ng oras mo pero hindi naman. Eh love, ang plano ko kasi, mag-iipon ako ng mga kliyente. Kapag okay na, magre-resign ako sa trabaho ko para makapag-concentrate ako sa pagiging freelancer ko. Eh bakit? Maganda naman ang trabaho mo rito ah. Mataas ang sweldo. Makakapag-ipon ka ng mabilis. Ang tanong ay bakit kailangan mo mag-resign? Hindi naman ako masaya sa ginagawa ko eh. Yung parang pumapasok lang ako dahil sa pera. Hindi dahil sa gusto ko talaga yung ginagawa ko. Eh alam mo naman kung ano talaga yung gusto kong karirin, di ba? Gusto kong subukan bago ako tumanda. Gusto kong sumugal, ganun. At sa tingin mo madaling maging freelancer, ganun ba? O para sabihin ko sa'yo, hindi. Mas lalong magugulo ang schedule mo. Mas matataranta ka. Ang dapat sa'yo, yung may fixed schedule. Kaya hindi mo kakayanin yung plano mo. Ay nako, sayang naman yung opportunity. Love, sinasabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng magpadalos-dalos sa mga desisyon mo sa buhay. Huwag ka sanang masasaktan sa sasabihin ko pero wala kang lakas ng loob para sa mga ganyang bagay. Mahihirapan ka lang. Uulitin ko, hindi mo kaya. Noong una, okay pa sa akin ang mga pangungontra ni Arnold sa mga desisyon ko. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang hindi naman talaga siya concerned sa akin. Sadyang wala lang siyang tiwala na kaya kong panindigan ang desisyon ko. Na madalas, yun na rin ang nagiging tingin ko sa sarili ko. Dahil sa gusto ko talaga ang photography, nagte-take risk ako. Sabi ko, bahala na lang kung ano mangyari. Pumalpak, okay. Maging successful ako, mas okay. Wala na akong ibang pinakinggan noon, kundi ang sarili kong boses.
Ano yung ginagawa mo? Nililinis ko yung mga lens ko. At bakit naman? Kinuha ko yung racket na binigay ni Wene. Bukas yung event kaya inaayos ko. Tinanggap mo? Akala ko ba nag-uusap na tayo sa bagay na yan? Wala rin naman kasi akong gagawin bukas dito sa bahay kesa naman sa tumunganga lang ako, di kunin ko na lang yung racket na yun. Nag-enjoy na nga ako, kumita pa ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo nga kakayanin yon? Ngayon lang naman to, love Ano ngayon lang? Hindi ako naniniwala dyan ha. Dahil kapag nawili ka dyan, alam kong itutuloy-tuloy mo yan. Ano naman kung itutuloy ko to? Gusto ko naman yung ginagawa ko Hindi dahil sa gusto mo, gagawin mo agad. Paano kung hindi ka magtagumpay dyan ha? Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Parati na lang ba kung may sana? At kung paano? Wala namang masama kung minsan nagbabaka sakali ako. Nasusubukan ko yung isang bagay kahit hindi ako sigurado. Hindi mo nga kasi kaya. Hindi mo ba naiintindihan yon? Naiintindihan ko naman. Pero gusto ko talagang gawin to Konting tiwala naman sana, Arnold. Ako ba, may tiwala naman ako. Tiwala, ha? Sigurado ka? Kung meron, hahayaan mo kung gawin yung gusto ko. Susuportahan mo ko kahit anong mangyari. Para kasi ang nangyayari, wala kang tiwala na makayanan ko to. Gusto mo talagang gawin yan? O di sige, bahala ka. Total naman, buhay mo yan. Bakit ka nagagalit, ha? Hindi ka ba natutuwa na may ginagawa ko para sa sarili ko? Na masaya ako? Hindi pwedeng parati lang saya ang nasa isip mo. Gamitin mo naman yung utak mo, Renren, oh. Kailangan mong maging praktikal. Palibhasa kasi parating emosyon ang inuuna mo. Yan ang importante sa'yo. Susubukan lang naman, di ba? Kung hindi magiging okay, edi hindi. Alam mo, ganun lang naman kasimple yun. At inaaksaya mo lang ang oras mo dyan sa walang kakwenta-kwenta mong passion na pinagyayabang mo sa akin, ganun ba? Ano? Teka, ulitin mo nga yung sinabi mo. Wala. Kalimutan mo na yun. Hindi. Ulitin mo yung sinabi mo. Narinig ko yun, pero gusto kong sa'yo manggaling. Hindi mo talaga uulitin? Ayoko makipagtalo sa'yo. Ayaw, pero ikaw tong nagbitaw ng masakit na salita sa akin. Hindi masakit yon. Sadyang sensitive ka lang. At ayan mismo ang pilit kong pinapaintindi sa'yo. Pero kung ayaw mong makinig, ikaw ang bahala. Sinunod ko ang sarili ko kahit na ang tingin ni Arnold sa ginagawa ko, walang kwenta. Actually, mas naging inspired nga ako na patunayan sa kanya na kaya ko. Pero syempre, dumating din ako sa puntong napagod na. Pinagsasabay ko kasi ang regular job ko at mga racket ko. Kaya ang tendency, wala na akong halos pahinga. Uy, Renren, gising. Uy, Bakit? nakatulog ka na rito sa lamesa. Ayaw mo bang pumasok muna sa loob ng kwarto? Hindi pa pwede. Marami pa akong ini-edit na pictures Hindi ba pwedeng bukas na lang yan? May event pa ako bukas Ha? Bukas? O di ba may pasok ka? Nag-leave ako. Yan na nga ba yung sinasabi ko Mapapabayaan mo na yung trabaho mo dahil dyan sa racket-racket na yan. Paid leave naman yun Saka anong magagawa ko? Weekday yung event. Sayang din naman kasi yun. Paano kung naubos na yung paid leave mo, ha? E di unpaid na yung mangyayari. Hindi naman ako ganun katanga para gawin yun. Saka naiisip ko na rin mag-resign Ano? Pakiulit niya sinabi mo? Magre-resign na ako. Ayoko na sa trabaho ko. Pagod na nga ako, hindi pa ganun kataas ang sweldo ko. Hindi tulad sa ginagawa ko ngayon. Masaya na nga ako, kumikita pa ako. Saka uso na to ngayon O sige, kung sakaling nag-resign ka nga at dumating ka sa puntong na ubusan ka na ng kliyente, sige nga, sabihin mo anong gagawin mo? Di maghahanap ulit ng bago. At sa tingin mo ganun lang kadali maghanap ng trabaho ngayon, ha? Diyan nga sa pinapasukan mo. Kung hindi ko kinausap si Mark, nakunin ka sa department niya, hindi ka naman makakapasok dyan, ha? So pinapamukha mo sa akin ngayon na ikaw ang dahilan kung bakit nakakapagtrabaho ako ron, ganun Hindi ba? sa ganun ang sinasabi ko. Ang point ko rito, maswerte ka dahil may full-time job ka. Tapos ipagpapalit mo dyan sa parakit-rakit lang na barya lang naman ang kinikita mo.
Arnold, hindi bariya-bariya to ha. Pera to. Nagaling sa pinaghirapan ko. Galing sa passion na minamaliit mo. At hanggang kailan ka sa ganyang trabaho? Sige nga, ha? Hanggang kailan ka nasa peak ng karir mo? Actually, wala ka pa nga sa pinaka-peak nagsisimula ka pa lang pero feeling mo, big time ka na. Pinagpapalit mo na yung trabaho mong nagpapakain sa'yo. Alam mo, pinapatunayan mo lang. Wala ka talaga sa ayos magdesisyon. Di ba sabi mo kumuha ka ng cottage nating dalawa? Sabi ko naman sa'yo masaya yung ganitong trabaho. Makakagala ka pa. Pero syempre, ako ang nagbayad ng cottage natin, no? Bayaran mo na lang ako pag nakasweldo ka na, ha? Sige, tamang-tama. Hindi pa kasi ako naliligo Ano ba yun? Nagbumog nga lang ako sa kakamadali. Yak! Ba Uy. yan? OA naman ito. Hindi ako bad breath, no? Kahit na, kadiri pa rin. May dala ka bang mga gamit panligo? Yun nga, wala Makikingi ako sa'yo. Ay, nako, Ren. Wala ka talaga sa ayos, no? Sinabi ko na sa'yo mag-impake ka. Hindi mo naman ginawa. Buti na lang Girl Scout ako, no? Kumuha ka na lang sa akin. Salamat May dala akong unique toothpaste dyan. With Max Protect formula yon. Dahil Max Alaga, Max Protectado with unique. Bakit pa kasi hindi ka naka-impake ng maayos? Nagtalo na naman kasi kami ni Arnold kagabi. Ay, nako. Nagulat siya na nag-leave ako ngayong araw. Alam mo naman yung jowa mo Diba? Dakilang kontrabida. Ay nako, sinabi mo pa. Pero alam mo, kinakabahan nga ako na baka tama siya sa mga sinasabi niya Sinasabi na walang patutunguhan tong ginagawa ko. Na baka hindi rin ako magiging successful, ganun. Natatakot akong maging tama siya Yan ang nangyayari kapag wala kang nakukuha ng suporta dyan sa jowa mo. Humihina yung loob mo. Nagiging negatron ka. Kasi yung sinasabi niya, yun yung tumatatak sa isip mo. Baka lang kasi tama siya. Baka lang din naman mali yung ugali niya. Na mali siya. Kung ako sa'yo, patunayan mong mali siya. At kung sakali man na tama siya, taas noo ka pa rin. At least, sinubukan mo, di ba? Kaysa naman habang buhay ka na lang nasa isang sulok, nangangarap, pero wala namang ginagawa. Dahil sa gumaganda na ang takbo ng karir ko that time, nagdesisyon akong mag-resign na sa regular job ko. Mga ilang buwan naging okay ang income ko as freelancer. Pero unti-unti ring nabawasan ang mga clients ko. Kaya nangyari, nag-suffer ang financial status ko. Ba't ang aga mo nakauwi? Tapos na ba yung interview mo? Hindi na ako tumuloy. Ano? Bakit? Ayoko kasi yung trabaho Nagpasa lang naman ako ng resume ko dun kasi yun ang gusto mo. Saka may gagawin na ako May bago akong racket. Kakatanggap ko lang kanina. Na naman? Ren naman, hindi ka pa ba natuto? Sasayangin mo na naman ang oras mo dyan. Wala namang mawawala kung susubukan ko ulit malay mo naman, this time umukay na, di ba? Pwede ba? Makinig ka naman sa akin ngayon. Naranasan mo na yung hirap, di ba? Babalikan mo pa ulit? Dahil ito yung gusto ko. Hindi lahat ng gusto mo kailangan mong gawin. Lalo na kapag alam mong ikaw ang madedehado. Ilang beses ko bang sasabihin yan sa'yo? So anong gusto mong gawin ko? Baliwalain na lang yung pangarap ko? Na habang buhay na lang ako magtatrabaho para sa pera? Hindi ba pwede nagtatrabaho ako kasi gusto ko yung ginagawa ko? Na alam kong dito ako gagaling? Naparaan ko to para maabot ko yung pangarap ko. Nagawa mo na nga, di ba? Anong nangyari? Di ba wala? Huwag mo kasing kayanin ng isang bagay na hindi mo naman kayang gawin. Yan! Yan na naman tayo Ipapamukha mo na naman sa akin na wala akong kayang gawin. Na kahit anong gawin ko, hanggang ganito lang ako. Paano? Wala ka naman tiwala sa akin Ni minsan hindi ako nakatanggap ng kahit anong suporta sa'yo. Teka ha? Ako? Hindi ka sinusuportahan? Hindi ka pinagkakatiwalaan? Anong sa tingin mo yung ginagawa ko? Hinahayaan naman kita, di ba? Hindi pa ba suporta at tiwala ang tawag doon? Alam mo, hindi ko kasalanan kung tama ako at mali ka.
Alam mo siguro pinagdasal mo na sana hindi ako maging successful sa karir na pinili ko. Para ikaw yung tama at ako ang mali, di ba? Para ikaw ang parati kong sundin kasi ikaw ang parating tama. Pero alam mo ang totoo ha, ikaw yung nagbibigay sa akin ng bad vibes eh. Napaka-nega mo kasi. So sinisisi mo ngayon ako? Kasalanan ko ba na mas mulat ako kaysa sa'yo? Na mas ginagamit ko yung utak ko kaysa sa emosyon ko? Minsan kasi, titignan mo rin kung kakayanin mo. Tanungin mo yung sarili mo kung kaya mo ba talagang panindigan yung mga gagawin mo. Kasi alam mo, nakita ko sa'yo noon, hindi mo talaga kaya. Alam mo kaya ko. Tumatak lang sa isip ko na hindi kasi yun ang parati kong naririnig sa'yo. Bakit ba parati mo ako sinisisi ha? Dahil partner kita. Dapat sa'yo ko una nakukuha lahat ng lakas ng loob at tiwala. Pero hindi eh. Ikaw pa mismo ang numero unong bumababa sa akin. Sinasabi na hindi ko kaya. Malamang papakinggan kita. Mahal kita eh. Pero kung mahal mo ko, magtitiwala ka naman sa akin. Bibigyan mo ako ng lakas ng loob. At kung sakaling bumagsak man ako, hindi mo sa akin ipapamukha na tama ka. Boyfriend pa naman din kita, pero hindi naman yun ang ginagawa mo. Alam niyo mga idol, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung sino ang may mali. Ako ba? O si Arnold? Hindi ko rin alam kung dapat pa ba akong mag-stay sa relasyon na to. Mahal ko ang boyfriend ko. At alam kong mahal din niya ako. Pero pakiramdam ko kasi na wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Ang hirap kumilos at magdesisyon na hindi iniisip kung ano ang masasabi niya. Ano bang dapat kong gawin? Sana matulungan niyo ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagmamahal. Ren. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.